Why do we still teach standard method? Ay napakadali naman sa butterfly method. Sagutin natin yan mamaya pagkatapos natin sagutan ito. Sa addition and subtraction of fractions, hindi ka pwedeng mag-add at mag-subtract pag magkaiba ang denominator. Kailangan mong dumaan muna sa LCD. Yun, sa standard. Ganito yon. Pareho na siya ng denominator at ang nakuha nating LCD is 12. Proceed na tayo sa pag-add ng numerators. 8 plus 3, 11. Then, kopyahin na lang yung denominator, yung 12. Ito na yung sagot sa addition. Ganon din sa subtraction. Kailangan ng parehong denominator, dadaan sa LCD. Nakuha agad, kasali siya doon. Ang LCD is 6. Kopyahin agad, denominator agad yon. 6. Proceed na tayo sa numerators. 5 minus 2, 3. The answer is 3/6. Kailangang i-lowest term 1/2. Ganito sa standard, mas madali sa butterfly. Gawin mong style butterfly. 2 times 4, 8. Magiging 8, and then 3 times 1, 3. Magiging 3. 8 plus 3, 11. 11 na ang numerator, and then 3 times 4, 12. Ayun pareho, pero madali. Sa subtraction, ganun din. Style butterfly. 5 times 3, 15. 15. 6 times 1, 6. 15 minus 6, 9. 9 ang numerator. And then 6 times 3, 18. Ito yung sagot, kailangang i-lowest term, 1/2. Uy, pareho. Ang dali talaga. Ang sagot para sa tanong kanina, concept first, shortcut later. Kasi yung LCD teaches that you can't add 3 dun sa 4 na magkaiba ng size. You need to make them the same size first. Next is for higher grades. Pagdating ng grade 6 hanggang mag-college, yung algebra and calculus, wala nang butterfly dun. It's still LCD. If kids only know butterfly, they struggle later. Totoo yun. And also sa fraction, kapag 3 or more na yung iyong i-add, isusubtract, hindi applicable ang butterfly. Dahil pang dalawahan lang ito. Pwede mo itong gamitin basta alam mo muna ito.